paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Ang ATI po ay lead agency for extension and training ng Department of Agriculture. We make sure na may sapat na competency-based training programs for our farmer leaders, extension workers, ang ating mga learning site operators at mga extension service providers. Sila po kasi ang ating mga partners sa pagsasanay sa ating mga magsasaka at mangingisda. We make this possible sa tulong ng ating mga regional training centers across the country, ang International Training Center for Pig Husbandry, at ang ating mga dibisyon at units din dito sa Central Office. Kaagapay din natin sa pagsasanay ang mahigit 1,700 learning sites for agriculture and extension service provider, kasama na ang regional field offices, mga local government units, farmers, cooperatives and associations, at iba pang private and public institutions. Ang ATI bilang catalyst ng agriculture and fishery extension ay sumusuporta rin sa digitalization ng bansa, particularly sa agriculture. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kanilang ani at kita at mapababa rin ang kanilang mga gastusin sa kanilang produksyon. Naniniwala rin ang Agricultural Training Institute sa papel ng mga kabataan bilang mga makabagong magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs. In partnership with the private and public organizations, may mga programa rin tayo para sa educational assistance at scholarships. May internship programs din sa loob at labas ng bansa. May mga offer din ang Agricultural Training Institute na grants para sa mga extension workers, and we are pushing for the accreditation in terms of granting continuing professional development ng ating mga agricultural extension workers or CPD points with the Professional Regulatory Commission. As ATI geared towards a competitive and prosperous agriculture and fishery sector, we continue our thrust on innovation and collaboration para maging mas maunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 o ATI-RTC2 ng kauna-unahang learning site for agriculture or LSA Regional Techno Forum noong July 29 to 30, 2026 sa ATI-RTC2, Malasin, San Mateo, Isabela. Dumalo ang 83 LSA cooperators mula sa iba't ibang probinsya at bayan sa lambak ng Cagayan. Dumalo rin sa nasabing forum ang ilan sa mga kinatawan mula sa mga katuwang na ahensya upang magbahagi ng kaalaman, teknolohiya at mga serbisyo na maaaring makatulong sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang stakeholders sa agrikultura sa Rehiyong 2. Formal na binuksan ang aktibidad sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony
ceremony para sa LSA Product Exhibit na pinangunahan ni ATI-RTC2 Director Clarice Mariag Alaska kasama ang mga LSA cooperators, entrepreneurs at kinatawan ng mga katuwang na ahensya. Itinampok sa exhibit ang iba't ibang sariwa at processed agricultural product mula sa mga kalahok na LSA sa rehiyon. Nakapagtala ito ng kabuang 63,167 na benta sa loob ng 2 araw na direktang nakatulong sa kita ng mga LSA cooperators at entrepreneurs. Kasabay nito, pinasinayaan din ng ATI-RTC2 ang Biological Control Agents o BCA Learning Laboratory na magsisilbing practicum area para sa mga trainers, on-the-job trainers o OJTs, immersion students. Gamitin din ang pasilidad para sa mass production at iba't ibang biological control agents na makatutulong sa makakalikasang pamamahala ng taniman. Nagbahagi rin ng kanilang mga programa, serbisyo at inisyatiba ang Department of Agriculture, Regional Field Office 2 or DARFO2, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Philippine Coconut Authority o PCA, Agricultural Credit Policy Council or DAACPC, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Tourism o DOT, Department of Science and Technology o DOST, Provincial Veterinary Office ng Isabela, National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System or NIAMARIS, Quirino State University Difun Campus at Isabela State University Etchagi Campus. Bahagi rin sa nasabing forum ang pagbabahagi ng karanasan ng 6 na LSA cooperators tungkol sa kanilang mga natutunang teknolohiya at estratehiya sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, pati na rin ang kanilang naging ambag sa pagbibigay ng extension services sa kanilang komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Dr. Alaska na ang Technoforum ay isa lamang sa mga platform para sa mga LSA cooperators upang magpalitan ng kaalaman, magbahagi ng mga natutunang pamamaraan at matuto mula sa tagumpay at karanasan ng isa't isa. Ang ATI-RTC2 ay patuloy sa pagsisikap na palakasin ang mga learning site for agriculture bilang mga lugar para sa extension, technology demonstration, innovation at knowledge sharing sa Rehiyong 2. Inaasahang magsisilbing daan ang mga inisyatibong ito ng ATI upang masigit na mapalawak ang pagbabahagi at paggamit ng mga teknolohiyang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa rehiyong katuwang ang mga LSA. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Morauco lang, Balitang Agri. Pinangunahan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang technical briefing on the Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito ay bilang tugon sa rekomendasyon ng Regional Interagency Technical Committee o RIATC for CFIDP Region 2 upang palakasin ang information dissemination at stakeholder engagement sa Rehiyon 2. Sa kabila ng geographical location at limitadong access sa transportasyon, mas inilapit sa mga coconut farmer ng Kalayan ang mga programa, serbisyo at oportunidad ng pamahalaan sa pamamagitan ng Technical Briefing on the Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PCA, ang Kalayan ay isa sa mga coconut producing municipalities sa rehiyon na may tinatayang 500 coconut farmers na rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Gayunman, nananatiling hamon para sa ilang magsasaka at stakeholders sa isla ang access sa napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at bagong interbensyon para sa industriya ng niyog. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng malinaw at komprehensibong impormasyon ng mga coconut farmer, lokal na opisyal, agricultural extension workers at iba pang industry stakeholders hinggil sa mga programa, proyekto, serbisyo at interbensyon na maaaring makuha sa ilalim ng CFIDP. Ipinakilala ng iba't ibang CFIDP implementing agencies ang kanilang mga programa at serbisyo. Kabilang dito ang PCA, DA High Value Crops Development Program o DAHVSDP, Bureau of Animal Industry, Department of Public Works and Highways o DPWH, Cooperative Development Authority o CDA at Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Honorable Joseph Leopis, Municipal Mayor of Calayan, na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa kanilang bayan ang produksyon ng kopra, ngunit malaking hamon para sa mga magsasaka ang mababang farm
gate price. Ayon sa alkalde, umaabot lamang sa 15 pesos hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng kopra na kanilang naibibenta sa mga middleman, dahilan upang lumiit ang kita ng mga magsasaka. Dahil dito, umaasa siyang magsisilbing daan ng technical briefing upang mas mapalawak ang access ng mga farmer sa mga programa ng pamahalaan mula sa pagpapataas ng kalidad ng produkto at farm diversification hanggang sa pagkakaroon ng mas matibay na market linkages. Samantala, sa pamamagitan ng audiovisual presentations na ipabatid din ng Department of Trade and Industry, Philippine Crop Insurance Corporation at Commission on Higher Education ang kanilang mga programa para sa coconut farmers at iba pang stakeholders. Hindi lamang impormasyon ang naiuwi ng mga kalahok mula sa aktibidad. Isa sa pinakamahalagang accomplishment ng technical briefing ang pagkakabuo at pagkakaorganisa ng Kalayan Coconut Farmers Cooperative. Sa tulong ng Cooperative Development Authority, isinagawa ang pre-registration ng samahan at ang pagpili ng kanilang interim officers, isang mahalagang unang hakbang tungo sa formal na pagkakaisa ng mga coconut farmer at sa mas malaking oportunidad na makapag-avail ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa isla ng Kalayan upang maipakilala ang mga programa at serbisyo para sa mga magnunyog. Sa Open Forum, aktibong nakipag-ugnayan ng mga kalahok sa mga kinatawan ng implementing agencies upang linawin ang eligibility requirements, application procedures at iba pang kinakailangan upang makakuha ng government assistance. Sa kabuuan, naging higit pa sa isang technical briefing ang aktibidad sa Kalayan. Naging tulay ito upang mailapit ang impormasyon, serbisyo at mga oportunidad sa mga magsasakang nasa isla at higit sa lahat upang simulan ang pagbuo ng isang mas organisadong coconut farming community. Sa harap ng mababang presyo ng kopra at iba pang hamon sa industriya, malinaw ang mensahe ng mga magsasaka sa Kalayan. Mas kailangan ngayon ang pagkakaisa, sapat na kaalaman at akses sa tamang suporta. At sa pagkakabuo ng Kalayan Coconut Farmers Cooperative, isang mahalagang hakbang na ang kanilang naisagawa mula sa pagiging magkakahiwalay na magsasaka tungo sa isang organisasyong maaaring maging mas malakas na katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng mas matatag, produktibo at kompetitibong industriya ng niyog sa Kalayan. Para sa Balitang ETI 2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri. Mula sa pagpapakita ng mga produktong gawa sa niyog, pagbabahagi ng makabagong teknolohiya at pagkilala sa mga coconut farmers at stakeholders hanggang sa mga paligsahan, matagumpay na isinagawa ang 3 araw na Kokobuhayan Program ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 o ATI-RTC 2 bilang bahagi ng Coconut Month Celebration noong August 11 to 13 sa City of Ilagan, Isabela. Ang selebrasyon ay may temang Regenerating the Coconut Economy, Future-Proofing the Coconut Value Chain, kung saan pinagsama ng programa ang iba't ibang aktibidad na naglalayong itaguyod ang coconut industry at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga coconut farmers sa rehiyon. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng motorcade at pagbubukas ng Coconut Product Exhibit and Trade Fair sa Centro Mall, Alibagu. Ito ay pinangunahan ng Department of Trade and Industry. Itinampok ang iba't ibang food at non-food products mula sa niyog na ipinakita ng mga coconut farmers at stakeholders mula Isabela, Cagayan, Quirino at Nueva Vizcaya. Katuwang ng ATI-RTC2 sa aktibidad, sina Attorney Michael B. Paggabaw, Acting Assistant Regional Director ng Department of Trade and Industry, Dr. Crisep Viloria, Project Development Officer 4 ng Philippine Coconut Authority, Carol Albay, HVCDP Focal Person ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, at Sergio Galamgam, Provincial Agriculturist ng Isabela, kasama ang mga Municipal Agriculturists, Agricultural Extension Workers, Coconut Farmers at iba pang CFIDP implementing agencies. Tampok sa selebrasyon ang Tech Talks at CFIDP updates mula sa iba't ibang ahensya. Kabilang dito ang Nursery Establishment Project ng DARFO2, Mechanization, Post-Harvest and Processing Technologies, Shared Processing Facilities mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, Marketing and Promotion ng DTI, Health and Medical Program ng PCA, Crop Insurance Program mula sa
sa PCIC at internship program ng ATI. Binigyang pugay rin ang mga CFIDP stakeholders and partners, Gawad Saka awardees at ang Lucky Invierno Integrated Farm ng Lalo, Cagayan bilang benepisyaryo ng FITS Enhancement Support. Sa pangalawang araw, nagpresenta ng mga programa, proyekto at aktibidad para sa coconut industry ang ATI RTC2, PCA, DTI, PhilMec at RM Metalworks na naglalayong maghatid ng karagdagang kaalaman, teknolohiya at oportunidad sa mga coconut farmers sa rehiyon. Hindi rin nagpahuli ang mga coconut farmers sa pagpapakita ng kanilang talento at pagkamalikhain sa iba't ibang contested activities. Nagwagi ang mga estudyante mula sa Isabel State University Rojas Campus sa Songwriting and Singing Contest habang naiuwi ng Gonzaga, Cagayan ang folk media at coco handicrafts competitions. Nagwagi naman ang Lasam, Cagayan sa coconut relay at itinanghal na kampiyon sa photography contest si Mr. J. Ganitano mula sa Luna, Isabela. Habang nagwagi naman ang Pamplona, Cagayan sa cooking contest sa pamamagitan ng kanilang masarap at malikhaing putahe. Sa pagtatapos ng programa, isinagawa ang fun run, coconut planting activity at bloodletting activity na nagsilbing makabuluhang pagtatapos sa 3 araw na selebrasyon. Nagpaabot naman ng pagbati si ATI RTC2 Center Director Dr. Clarice Mariag Alaska sa mga kalahok at pinuri ang kanilang ipinakitang talento, creativity at innovation sa iba't ibang aktibidad ng programa. Sa kabuuan, naging pagkakataon ang Coco Buhayan Program hindi lamang upang ipakita ang potensyal ng mga produktong gawa sa niyog, kundi pag-isahin ang coconut farmers, government agencies, private sector at iba pang stakeholders tungo sa isang mas matatag na coconut industry sa rehiyon. Naging katuwang ng ATI RTC2 ang PCA, DTI at Provincial Government of Isabela sa pagsasagawa ng programang ito. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Fevy Peralta, Balitang Agri. Hindi nagtatapos sa 4 na sulok ng silid-aralan ang pagkatuto kundi na itutuloy sa mga tinuturing nating University Without Walls. Ito ang pinatunayan ng 100 agriculture, fisheries at forestry students mula sa Nueva Vizcaya State University Bayumbong Campus at Isabela State University San Mateo Campus matapos matagumpay na makompleto ang kanilang mga piniling kurso sa E-Extension for Agriculture and Fisheries ng Agricultural Training Institute. Nagsipagtapos ang 50 estudyante mula sa NBSU Bayumbong Campus nitong Agosto 17, habang 50 estudyante rin naman ang mula sa ISU San Mateo Campus ang nagtapos nitong Agosto 19, 2026. Isinagawa ang mass graduation activities bilang pagkilala sa kanilang sipag, dedikasyon at pagsisikap na makompleto ang mga kurso sa pamamagitan ng ATI e-learning platform. Ang e-learning platform ay parte ng E-Extension program na layunin na maipaabot ang mga kaalaman sa agrikultura at pangisdaan sa mga magsasaka, extension workers, mga estudyante at iba pang komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga smartphones, computers o tablets. Isang hakbang ang pagbabahagi ng e-learning platform sa mga estudyante para mas palawakin ang kanilang kaalaman, lalo na ang mga kumukuha ng kursong may kaugnayan sa agrikultura at pangisdaan. Binati naman ni ATI RTC2 Center Director Dr. Clarice Mariag Alaska ang mga nagsipagtapos at hinikayat silang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga oportunidad upang matuto at mapaunlad ang kanilang kakayahan. Bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagkumpleto ng mga kurso, pinagkaaloboan din ng ATI RTC2 ng mga sertipiko ang mga nagsipagtapos bilang patunay ng kanilang dedikasyon at pagsisikap sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng agrikultura. Sa pamamagitan ng E-Extension Learning for Agriculture and Fisheries Program, patuloy na naihahatid ng ATI RTC2 ang oportunidad para sa pagkatuto sa labas ng tradisyonal na silid-aralan. Para sa Balitang ATI DOS, ito si Shay Fontanilla, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.
Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI na hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang inyong capacity builder, knowledge bank at catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman, si JR Batad. Binabati na rin po natin ang ating pong mga magsasaka, ating pong mga masisipag na extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng mga nakikinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Binabati rin po natin ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 sa pamumuno po na isa sa mga babaeng leader ng Region 2, ang ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Magandang araw sa iyo, ma'am. At syempre, hindi rin po mawawala ang ating pong pasasalamat sa ating pong mga katuwang mula sa state universities and colleges, provincial, municipal at city agriculture offices, national government organizations at iba pa pong ahensya. Saludo rin po kami sa ating mga LSA cooperators, magsasaka scientista practitioners at local farmer technicians. Kayo po ang bayani ng ating bansa. At binabati na rin po natin ang ating po mga kasamahan dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 sa pamumuno po ng ating Center Director, Dr. Clarice Maria Galasca at ang ating OIC Assistant Center Director, Mr. Jim Sal Salvador. Tayo po ay napapanood sa pamamagitan ng ATI Region 2 Facebook page at ATI Cagayan Valley at kasabay din po napapakinggan sa ating mga partner radio stations tulad ng DCDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DCTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 8.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Yes, at syempre ay maraming salamat po sa lahat po ng ating pong mga naging katuwang na ahensya po sa pagpapatupad po ng katatapos lamang po nating Coconut Month Celebration. Okay, and of course ay last week nga po ay nagkaroon po tayo ng replay about po sa ating interview with CJ Viola, ang ating pong intern from Youth Internship Program on Organic Agriculture. At yun nga, yung ating po naging panayam. And this week naman po, bilang pagdiriwang nga po natin ang International Youth Day, ay makakasama naman po natin via phone call po ang ating pong Regional President po ng 4-H Club Cagayan Valley. Walang iba kundi si Mr. Manuel Solivan. Okay, at syempre pag-uusapan po natin kung ano po yung mga ginagawa niya pong hakbang sa bilang 4-H President at syempre yung mga programa po nila para po mahikayat po ang ating pong mga kabataan na pasukin po ang larangan ng agrikultura. Kaya naman, huwag po kayong maglilipat ng istasyon dahil kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Mukhang maayos ang inyong palayan. Pero mag-ingat dahil may maliliit na insektong maaring sumira sa inyong ani. Kilalanin ang brown plant hopper o BPH. Kilala rin bilang kayomangging hanip, kayomangging ngusong kabayo o ulmog. Bantayan ang BPH. Sinisipsip ng ulmog ang katas ng halamang palay kaya nanghihina at natutuyo ang mga halaman. Kapag dumabi ang BPH, maaari itong magdulot ng hopper burn. Ito ay tuyot at tila nasunog na bahagi ng palay. Protektahan ang inyong palayan sa BPH. Ugaliin ang sabayang pagtatanim, panatilihin ang tamang agwat, gumamit ng balanseng abono at iwasan ang sobrang nitrogen. Patuyuin rin ang pinitak 3 hanggang 4 na araw para bumaba ang populasyon ng ulmog. Ang mga gagamba, tutubi at lady beetle ay tumutulong sa pagkontrol ng BPH. Nakakatulong rin ang paggamit ng BCA or Biological Control Agent tulad ng Metarhizium, Bovaria at iba pa. Ang maagap na pagkilos ang susi sa pag-iwas sa pinsala at pagkamit ng masaganang ani. Agriyaman! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan.
Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. And of course, kasama po natin ang 4-H Federation President po ng Cagayan Valley, si Sir Manuel. Sir, magandang araw po sa inyo. Anyo pong pagbati po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng ating programang Ugnayang ATI. Isang agrikulturang kabataan po sa ating lahat sa lambak ng Cagayan at sa kay Ma'am Jolina at sa kanyang pong kasama po, isang magandang umaga po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. So sir, bago po tayo dumako sa ating paksa, maaari po ba ninyong ibahagi kung ano po yung kasalukuyang programa or gawain po ng 4-H po sa Cagayan Valley para sa atin pong mga miyembro nito? Actually, Mama 4-H Club, ito po ay organisasyon ng mga kabataang magsasaka sa lambak ng Cagayan. Actually, each barangay or each municipalities and cities dito po sa lambak ng Cagayan ay may kanya-kanya pong mga activities na kinakandak po sa kanilang organization. Just like Santa Ana, they have the one-stop shop kung saan nakakabili ng mga produkto na gawa po ng mga kabataan, mga magsasaka. And also, in our city, in Santiago City, meron din naman activities na showcase yung like urban gardening. Kasi kamakailan lang nagawaran po ang isa po namin kabataan na si Sir Kish Mailem sa kanyang urban gardening po. So, marami po kaming programa at marami pong activities na pwede pong magawa ng mga kabataang magsasaka sa tulong po ng aming organisasyon yung 4-H Club po. Okay. So sir, matanong po namin itong 4-H Club, ilang years na po kayong presidente po nito, sir? Actually, ma'am, pinalitan ko po yung dati pong president na napa-activo din, Sir Marlon Balunsat. As of now, ma'am, 3 years na po akong nakaupo as president po. Hindi ako nakamali or 2 to 3 years naman kasi po yung transitioning po kasi medyo matagal din nag-transition kaya po sa pagkakalam po 2 to 3 years na po akong nakaupo bilang presidente po ng 4-H Club dito po sa Rion Dos po. Okay. So kayo po ay dating presidente po ng 4-H Santiago, tama po? Actually, ma'am, nagsimula po ako sa aming barangay, sa maliit po na barangay ng Villa Gonzaga, yung 4-H Club of Villa Gonzaga, then na-elect, na italaga po bilang presidente po ng Santiago City po, and na-elect din po bilang presidente po ng Isabela. So, dun po yung stepping stone ko kung bakit ako din na-elect bilang president po ng 4-H Club Region 2 po, sa naginanap po noong 2024 po sa Ramon Isabela. Okay, sir, may singit ko lang, ano po yung naibibigay po nito sa inyo since kayo po ay nagsimula sa barangay, naging president nga po ng 4-H sa inyong barangay hanggang kayo ay maging regional president po ng 4-H Club. Ano po yung naibibigay po nito sa inyo at bakit po gusto po ninyo talagang maging leader po ng ating mga kabataan sa kabataan sa lambak ng Cagayan? Actually, sir, naipanganak siguro ako bilang isang public servant. Kasi actually po, I am one of the members po, sangguniang barangay member po ng Barangay Villa Gonzaga. At the same time, naging SK chairperson din po ako ng Villa Gonzaga. 2018 to 2023 po. So, doon pa lang, naging passion ko na talaga po maglingkod sa kapwa kabataan. Kasi nakikita ko po yung mga kabataan, marami ng, kumbaga, hindi na relevant yung mga ginagawa nila. So, why not yung ginagawa nila, gawin nilang kapakipakinabang para at least yung mga kapwa na rin kabataan ma-inspire at lagi-lagi ko nga pong sinasabi, sir, kasi yung naging stepping stone ko po simula nung naging president ako ng barangay hanggang sa
regional po is, ang naging stepping stone ko, lagi-lagi kong mindset po na hanggat may isang naniniwala po sa akin, na patuloy ko pong pagsiservisyon. Dahil kung isa empowered, mas ma-empowered po kami lahat. Okay. Okay, sir. Since nababanggit po ninyo na kayo po ay naging SK at leader nga po, ngayong ipinagdiriwang po natin ng International Youth Day, ano po ang kalagahan ng pagdiriwang na ito, lalo na para sa mga kabataang nasa sektor po ng agrikultura? Actually, ma'am and sir, napaka-ganda po na i-celebrate po natin ang International Youth Day. Kasi po, way back 2018 na naging SK ako, lagi-lagi po namin sineselebrate po tuwing buwan ng Agosto, si buwan ng kabataan. Nakikita ko po na kapag once na i-engage mo yung isang kabataan pagdating sa usaping agrikultura, hindi na nila sasabihin na, ay, agrikultura lang. Kasi lagi-lagi po, kasi nabuhay po kami sa isang agricultural na barangay, ma'am and sir. Kaya nakita ko po na lagi nilalang lang nila ang agrikultura sa yung mga kasama kong kabataan. Pero nung nai-brought out na namin sa kanila, na sa puso na namin po yung kasalitang agrikultura, yun, na parang nagkaroon na po sila ng mindset na ay, hindi lang siya lang. Kasi marami pa lang magagawa sa agriculture na usapin. Okay. Kaya nga minsan sabi ko na huwag niyo nilalang ang agrikultura kasi yun yung nagpapakain sa atin araw-araw. Okay. Speaking of that, sa inyong pananaw, sir, ano-ano naman po yung mga oportunidad na naghihintay para po sa mga kabataan sa larangan nga po ng agrikultura? Actually, marami namang oportunidad. Kaya na lamang po ng, di ba po, ang Agriculture Training Institute, marami po ino-offer yan pagpunta mo na ng ibang bansa. Just like yung youth in foreign exchange ng sa Taiwan, ganun po, Japan. So, doon pa lang, marami ng oportunidad. Mas mahasa pa tayo sa ating talento na or sa ating mga skills pagdating sa agricultural na usapin. At the same time, ang oportunidad din po bilang isang kabataan po na Young Farmers Challenge na winner din po is makikita natin yung other side natin. Parang lalabas ako sa shelter ko na hindi lang paglilingkod, kundi pagiging entrepreneur din po. Isang entrepreneurship din po na at least na nagkakaroon po tayo ng showcase po sa ibang lugar. Ay, ganito yung business po namin. Ganito yung gusto ko ding marating sa mga kabataang Villa Gonzaga. Kaya lagi po isipin na maraming opportunity sa agrikultura. Kulang lang tayo siguro sa knowledge, pero sa knowledge, pag natuto tayo sa knowledge na yun, is ma-offer din natin sa ibang kabataan para mas i-enganyuhin nila yung agriculture na usapin na. Okay. Okay, sir, since kayo po ay kabataan pa lamang at mga miyembro po ninyo ay syempre nasa murang edad pa lang, sir, ano po sa tingin ninyo yung nagiging hamon na hinaharap po ng mga kabataan na nagnanais po na papasukin po ang agrikultura? Actually po, nagkaroon po kami talaga ng interview po sa mga kasamahan po namin sa mga kasamahan ko namin. Example ko na lang po yung Villa Gonzaga, ma'am and sir. So, doon pa lang nahihirapan na kayo maghikayat kasi lagi nilang sinasabi na madumi or should I say na parang sa technology natin po ngayon, ma'am, is hindi na, kumbaga, ang gusto lang nila, more on sa bahay lang, ayaw na nilang lumabas, parang gano'n. So yung mga naging challenge po namin, ma'am and sir, talaga, pag nag-ikayat kami is yung, kumbaga, hindi nila na-mindset na mas maraming opportunity sa agriculture. Ang gusto lang kasi nila, blue-collar job. Alam naman natin yung blue-collar job, kumbaga, ayaw nila ng mainit, gusto nila yung nasa aircon lang. So doon pa lang, ayaw nila lang mag-engage. Kasi po, way back when I was an SK, ma'am, out of 60 po na barangay scholar po namin, 2 or 1 lang po ang kumukuha ng agriculture na course. Doon pa lang nakakalungkot na walang mag-engage sa agriculture. Kaya doon talaga ako humugot ng lakas na mas gusto kong palakasin po ang agrikultura sa barangay po namin at the same time sa lungsod ng Santiago. Kasama nila ako bilang kabataang leader na humihikayat na inganyuhin ang agriculture. Kasi hindi naman natin masasabi na agriculture lang din talaga. Sabat agriculture na may
na may magagawa sa kapwa nating kabataan. Kasi yun nga po yung challenge talaga na hindi namin kayang maimulat doon sa mga kasama kong mga kabataan. Mas maraming opportunity ang agriculture. Pero as of now po, ang naging resolution na namin, nung once na na-empowered na namin po ang kabataan po sa amin, is marami naman na po kumukuha na agriculture na course. Okay. And we hope talaga na talagang ito pong ating pong mga kabataan is mainganyo po natin sila na pumasok into agriculture dahil sabi mo nga madaming mga naghihintay na programa para sa kanila. Kailangan lang talaga siguro nilang lumabas sa kanilang mga shelves na kumbaga sa kanilang mga bahay. Oo, dahil maraming mga programang inaalok po ang ating gobyerno kagaya nga po ng ATI. So Sir Manuel Soliven, amin ka po naming makakapanayam later on at syempre pagbibigyang daan po muna natin ang ilan po sa ating pong mga paalala po ang ating pong mga commercial break. So makakasama pa rin po natin mamaya sa ating pong linya si Mr. Manuel Soliven, ang Regional President po ng 4-H Club Cagayan Valley. Kaya naman, manatiling tumutok dito lang sa ating programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops. Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na patatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si JR Batan. At ako naman po si Jolina Sanchez. At kasama po natin si Sir Manuel ang 4-H President po ng Region 2 at partner
maganda ito, no? Dahil pinagdiriwang nga natin ang International Youth Day or Youth Month at maganda na may mga ganitong club or organisasyon ng kabataan na talagang tumututok sa agrikultura. Hindi lang talagang hindi lang sa lahat ng bagay, kundi may mga organisasyon talaga na siyang nagtataguyod, tumitingin sa agrikultura at upang mahikayat pa yung ating mga kabataan na pasukin din yung ating agrikultura. Yes, as per say ni Sir Manuel Sullivan kanina, na talagang maraming opportunity para sa mga kabataan. So Sir Sir Manuel, bilang kayo nga po yung ating pong regional president ng 4-H Club dito po sa Cagayan Valley, paano naman po nakatutulong itong 4-H Club sa paghikayat po at paghahanda sa mga kabataan na maging aktibo sa agrikultura at sa kanilang komunidad? Actually, ma'am, there are many ways to help, to extend our help, or there are many ways to extend our self para mas lalong makatulong. Una-una pa lang po yun, maghikayat lang tayo ng yung paghihikayat po is, in a simplest way, parang ikwento mo lang kung ano yung nangyayari sa loob ng club is ma-engage na ang ating mga kabataan. Kasi po dito sa lungsod ng Santiago, meron kaming caravan per barangay. Parang i-invite kami ng mga educator persons ng iba't ibang barangay para ipaliwanag kung ano ba talaga yung 4-H Club organization. Actually ma'am, sa Villa Gonzaga, we are Europe registered po. Kung Youth Organization Registration Program po ng NYC. So doon pa lang makikita mo, may measure mo na talagang marami kami nahikayat. At the same time, yung sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Santiago, nagiging Europe na din po sila. Europe organized na registered na po siya sa National Youth Commission. Doon pa lang, mas nakita mo na aktibo talaga ang mga kabataang magsasaka sa lungsod ng Santiago. At the same time, hindi lang sa lungsod ng Santiago, bago sa Isabela, sa buong lambak ng Cagayan. Kasi marami talaga kaming nakita na registered na po sa Europe ng National Youth Commission po na sangay po ng Office of the President. Kaya napaka-thankful ako kasi doon pa lang sa komunidad nila, nakikita na nila yung kahalagahan ng agriculture po. Okay. So sir, sa inyong termino naman po, at syempre kung magpapatuloy po yung panunungkulan po ninyo bilang president nga po ng 4-H Club Region 2, ano po yung mga programa ng 4-H sa Cagayan Valley na maaaring salihan o mapakinabangan po ng ating mga kabataan, or may mga plano pa po kayo na palawigin or bagong gawin para inobasyon para po dito sa 4-H Club Region 2 po? Actually, sir, usually naman po annually naman na ginaganap po yung Youth Summit ng 4-H Club. Ito po yung tagisan ng mga iba't ibang skills po sa lambak ng Cagayan. Andyan po yung naglalaban-laban po yung 5 provinces po natin na kung saan doon din po sa summit na yon na yung leadership skills naman po ang binibuild up po namin. Kaya po, nandyan po ang ATI to support us na organization kasi po hindi naman po namin kaya nang walang support naman po ang ATI. So, kaya po, yun po yung mga programa po na talagang na-engage po namin yung mga kabataan. At the same time po, sinashowcase din po nila yung kanilang mga produkto. Yun po product po na doon po sa may bootcamp po nila, doon po nila pinapakita yung mga produkto nila. Ito po yung aming innovations naman po. I proposed to our center director po, si Dr. Clarice, na so ongoing kasi namin kinakarap po yung comprehensive plan po ng 4-H Club. Ito yung 3-year comprehensive plan na kung saan ito na po ang magiging biblia po ng 4-H Club Region 2. So doon po nakabase na po yung lahat ng programa na maaari po namin i-conduct, just like sa organic agriculture, sa yung po high value crops. Paano po ba namin yun mailalagay dun sa plano na pwede po namin maipasa po sa ating center director or sa agriculture trades. At the same time, ma'am, we propose din po na magkaroon po kami ng search for innovative and sustainable 4-H Club organization and 4-H Club
members dito po sa Region 2 kasi para at least ma-maintain po ng isang komunidad or ng isang barangay or ng isang city municipalities yung po mga organization kasi minsan di ba po naglalaylo po kaya po doon pa lang masustain na po namin through this competition na search for most innovative and sustainable in the entire region 2 po. So, bali po ang nag-propose po namin, magkakaroon po ng selection po ng province of Quirino, Isabela, Vizcaya, and Batanes and Cagayan. So, doon po, masala po sila. Parang magkakaroon po kami ng site visit para makita po namin kung may opisina po ba, or yung mga member po nila na talagang naka-registered po ba? Alright. Okay. So we hope magawa po natin Sir Manuel. Sa po talaga ng ATI. Sila naman po talaga ang aming ka-partner always kapag mag-implement po kami ng mga program, projects, and activities po. Under 4-H Kalaban. So, sir, kayo po, sir, ay bilang regional president, paano nyo po hinihikayat yung mga marami pang kabataan na tignan nga po yung agrikultura, hindi lamang po bilang hanap buhay, kundi bilang oportunidad para po sa negosyo at inobasyon? Actually, ma'am, ang hirap talaga maghikayat, ma'am. Kasi po, yung agriculture, yun nga po, yun po yung problema. Pero kami po, hindi na namin isip ang problema, solusyon na agad. So, kami po, sa bilang party po ng 4-H Club, nahihikayat po namin na talagang hindi lang talaga hanap po yung agriculture. Kasi gusto namin ipamulat sa mindset nila na marami pong opportunity, na maraming dapat gawin ng mga kabataan pagdating sa agrikultura. Unang-una, pwede naman tayo mag-invento na mga iba't ibang bagay. Just like fuel crisis, di ba po yung So, pwede po tayong mag-innovate through agriculture, through our nations na pwede pa, ano ba ang secondary na pwede natin ipalit sa fuel crisis? Through the use of agriculture, parang ganun po. So, doon pa lang, alam ko po na maraming siyentistang magsasakang kabataan na nag-aaral kaya po, na in-encourage po namin na kapag may mga opportunity po na ipatawag kami or mga kasama kong sa mga nakikinig na mga kabataan is i-accept natin yung challenge kasi yung challenge na yun magiging growth at magiging learning po natin araw-araw kasi hindi naman natatapos lang ang learning natin sa dito lang. Gusto naman natin na mas mataas pang lipad para mas marami pa tayong matutunan. Yes, naman. Okay, sir, bilang para po sa mga kabataang interesado naman po sa agriculture pero hindi alam kung saan magsisimula, ano po yung maipapayo po ninyo? Actually po, to be honest po ma'am, ang lagi ko po pinapayo po sa mga kasama kong kabataan. Sundin po natin yung puso natin kasi doon po magsisimula. Kasi kapag passionate at committed kang kabataan, kahit hindi mo tanong kung saan magsisimula po, alam mo kung saan mo huhugutin na, ay, mahal mo palang agriculture. Kasi pag hindi mo mahal, hindi mo talaga mapansinin yan. So, ang may papayo ko lang sa mga kabataan ko na kasama ko na gusto pong masalis sa agriculture or gusto magkaroon ng interesado sa agriculture na sundin po natin yung puso natin, ipakita natin na yung commitment natin sa puso natin na talagang kaya-kaya natin na isip at isa puso yung agriculture sa pang-araw-araw nating buhay. Okay. Kasi ang 4-H Club naman po talaga may libre, wala naman pong bayad. Ikaw, nasa sayo lang kung tatanggapin mo ba yun ng walang bayad. Kasi pag once na ang isang organisasyon ay walang bayad, doon mo makikita yung productivity na kahit wala kang bayad, kaya mong ipamulat sa mga kabataan yung agriculture. So speaking of that, sir, paano po sila mag-register? Punta lang po sila sa barangay po ba nila para makapag-register po sa 4-H? Meron po kaming coordinators po sa iba't ibang munisipyo po ng mga munisipyo ng cities and municipalities sa buong Region 2. So, just visit po their office or just visit po or directly to the barangay para po
magpalista or kasi po merong registration form po doon or online na pwede po makuha po sa mga presidente po nila bawat barangay. Kasi nasa naman po through our GCs po yung pong for each club po. Okay. Or you may visit po yung for each club of the Philippines, andun po yung Google form po na pwede nila pong pilakan. Alright. Okay, very well said. So, puntahan lang po nila ang kanilang mga barangay at si barangay kung hindi alam, pwede siyang pumunta sa municipal or city agriculture office. Tama Yes, po? ma'am. Okay. So, bilang panghuli sir, ano pong inyo namang mensahe sa ating pong mga kabataan ngayon pong International Day, Youth Day? Ang mensahe ko lang po bilang pong for each club president, ang maisasabi ko lang na wag natin wawalain pa rin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at kabataan ang mag-aangat sa ating bansang Pilipinas. Kasi tayo yung pinakamaraming bilang na sektor sa buong Pilipinas. Kaya alam ko po na sa dami po natin, mas maiangat po natin ang bansa po natin through the help of yung i-extend po natin yung ating mga kamay or ipakita natin yung skills po natin na wag lang tayo dito lang. Dapat ilabas po natin kung sino tayo at kung ano tayo. Kasi habang hindi natin pinapakita kung sino at kung ano tayo, hindi makikita, hindi mararamdaman yung pagbabago ng bansang Pilipinas po natin. Kasi naniniwala ko na ang agrikultura isa sa bumubuhay ng ating bansa. At bilang tayong kabataan, tayo ang kasama ng agrikultura na ipamulat sa mga kapwa nating kabataan na tayo lahat ay parte ng isang bansang may kapangyarihan po. Yes. Alright. Very well said. Uy, bago po namin kayo pakawalan, Sir Manuel, baka may gusto po kayong batiin. Kaya binabati ko po yung aking pong pamilya dito po sa Villagonzaga. And to our, sa amin pong punong barangay, Kap Michael Cogay, na napaka-supportive po sa amin since tin-establish po namin ang forage. And to our City Mayor, Attorney Alyssa Shinapitan, na talaga po sumuporta din po sa amin. Lahat po ng competition na meron ng forage, nandiyan po siya sa likod namin. And to our, sa amin pong congressman na aming pong best friend sa ika-4 na distrito, Engineer Joseph Salvador Tana. Thank you very much. And also to our city to my city agriculturist, Sir Ma'am Arceli po ang aming coordinator, and sa aming pong city agriculturist. Ayan, and to all the Region 2, sa aking pong mga kapwa officers, sila Sandra, sila Paul, lahat po na talagang tumutulong at tumututok po sa 4-H Club na hindi po nila ako iniiwan hanggang ngayon. So, Yun lang po ba. Alright. Thank you so much, Sir Manuel. Ang ating pong... Thank you so much din po, ma'am, sa pag-invite. Sana po, sa mga sinabi ko po, mas marami pa po tayo ma-encourage ng mga kabataan na itangkilikin talaga ang agriculture. Alright. Ang ating pong Regional President ng 4-H Club Cagayan Valley. Maraming salamat po, Mr. Manuel Solivan. Mainit ang panahon, huwag kabahan mga ka-agri. Narito ang 5 mabilisang tip para sa pagpapatubig para solve ang ani laban sa El Nino. Ito ang part 2 ng ating El Nino Alert Series. Bisitahin lang ang ATI Region 2 page kung hindi po pa napapanood ang part 1. Tip number 1, baguhin ang diskarte sa palayan. Huwag laging baha. Subukan ng AWD at patuyuin muna bago patubigan ulit. Gumamit rin ng observation well para ma-monitor ang lalim ng tubig sa pinita. Mag-direct seeding din para matipid sa labor at tubig. Tip number 2, iwasan ang pagsasayang. Mag-ipon ng tubig ulan. Linisin ang mga kanal at pilapil para walang tagas at maghanda ng drum o tangke para saluhin ang mga natitirang ulan. Tip number 3, tamang oras at dalas ng pagdidilig. Magpatubig lang sa umaga o hapon para iwas evaporation. Mas okay din ang kaunti pero madalas na pagdidilig. Tip number 4, alagaan ang lupa. Gumamit ng mulch tulad ng plastic, dayami o ipa para hindi agad matuyo at dagdagan ng compost para magsilbing sponge na humahawak ng tubig tulad nito. At tip number 5, proteksyon sa gulayan. Kung kaya, mag-drip irrigation para diretso sa ugat ang patak at magkabit ng shade net para iwas heat stress ang mga pananim.
Diskarte at tamang kaalaman ang panlaban natin sa tagtuyot. I-share mo na to sa mga iba pang magsasaka, mga ka-agri. Agyaman! Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ETI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Kami pa rin po ay nagbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI. So maraming salamat po kay Sir Manuel Soliven ng Santiago City, ang 4H Club Region 2 President nga po at napakinggan natin yung kanyang mga plano at maganda dito partner dahil siya ay licensed professional teacher kaso ay ang talagang puso niya ay sa agrikultura. Yes. At maganda yan dahil inikayat nga din natin dito din sa ATI ay ginagawa natin lahat ng pamamaraan para sa ganun ay matulungan din natin yung ating mga partner agencies, yung mga tao talagang nagtataguyod po ng agrikultura dito sa Lambak ng Cagayan maging dito sa ating bansa. Kaya naman saludo po kami sa lahat ng kumakatawan ng 4H Club, lalong-lalo na sa mga coordinators partner ng ATI Region 2 sa pagpapalaganap ng agrikultura sa ating mga kabataan. Yes, tama ka dyan, partner. At syempre, ay pinasasalamatan din po natin ng iba't ibang mga presidente po ng 4H sa mga munisipyo. At sana is tulungan po natin na ang ating pong mga kabataan na sumali po ng 4H Club para mas maingganyo po sila natahakin po ang agrikultura. At may mga 4H Club din organization po, student body organization sa mga SUCs natin. Kaya pwede po at syempre kayo sa mga schools. Okay. Alright, so patuloy po namin kayong hinihikayat ang lahat po na makiisa po sa mga programa pagsasanay aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center. Kaya naman kung kayo po ay interesado sa mga programang inaalok po ng ating ahensya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod na paraan. Tumawag po sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Inulit ko po 0920-946-2474. I-like at i-follow at mag-message sa aming Facebook page ATI Cagayan Valley ATI Region 2. Hanapin at i-follow din kami sa X, Instagram at TikTok, ATI RTC2. O kaya naman po, mag-email sa aming official email address rtc2.dcc@ati.gov.ph. Inulit ko po, rtc2.dcc@ati.gov.ph. Alright, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pagkikiisa sa ating programa sa ngalan po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Paraya Galasca at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako po si JR Batad. Ako naman po si Jelina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.